So hello, what's up mga ka-Lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-Lifestyle, let's talk about online reading application. Alam nyo ba mga ka-Lifestyle, meron na naman akong mga channel na napuntahan, no? Na talaga namang dinadahon ng todo itong mga biktima ng online reading application. Hindi ko na lang babanggitin kung sino-sino yung mga content creator na yon na talaga namang galit na galit sa mga mangungutang, no? Especially sa mga online reading application, no? Meron pa ako isang channel na napanood pinagsabihan niya yung mga content creator, I mean yung mga biktima ng online reading application na bakit daw nangungutang tapos tatakbuhan tapos hindi babayaran, ano? So, and then meron din ako mga napanood sa TikTok na mga lawyers na talaga namang kung mapapanood nyo yun, no? Talaga namang matatakot po kayo, especially dun sa mga biktima ng online dating application. Ewan ko kung bakit merong mga taong ganun mga ka-lifestyle. Imbis tumahimik na lang, no? Nagbibigay pa ng mga maling akala. Doon talaga namang matatakot yung mga biktima ng online dating application. One thing lang na gusto kong i-clarify po sa inyo, no? Wala pong nakukulong sa utang, mga ka-lifestyle, ano? Wala pong nakukulong sa utang. Pero it doesn't mean na mangutang na tayo kaliwat kanan. So, yun yung pinupoint ko, no, sa channel ko. Kasi meron din ako mga nababasa na or napapanood na sinasabihan na konsentidor daw yung ganitong klaseng mga content, yung mga channel ko. Kumbaga ako talaga yung pinupunto, no? Again, hindi ko kinukonsente lahat ng mga biktima ng online lending application na takbuhan totally yung kanilang obligasyon, ano? And then, hindi ko sila hinihikayat na mag-switch SIM card or mag-deactivate ng Facebook. Yun lang kasi yung way, yun lang kasi yung paraan, mga ka-lifestyle, para, no, hindi sila ma-stress, no, or ma-depress. Hindi nyo naman siguro alam na marami na po kasi nag-a-attempt, no, ng suicide dahil sa ganitong klaseng problema, no? And then yun lang po talaga yung naisip kong way, no, na in-apply ko sa sarili ko dati. That's why nakamove na tayo, naka-recover na tayo. Yun po talaga yung pinupoint out ng channel na to. Hindi po ako nang hihikayat na mangutang kaliwat kanan and then takbuhan, ano? Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo mga ka-lifestyle, naging biktima rin po tayo ng online reading application. Kaya alam ko yung pakiramdam nyo, no? Again, para dun sa mga content creator na wala nang ginawa kundi tirahin etong ganitong klaseng mga channel na yun na nga konsentidor, no, mangutang tapos wag hindi binabayaran. So yun yung tingin nila sa ganitong klaseng mga channel, nagbibigay ng mga online reading application, ano, kumbaga sinishare yung mga pwedeng maloanan ng mga online reading application. Hindi po ako ganun mga lifestyle, no? Hindi po ako promoter ng mga online reading application. Against po ako dito kasi na-experience ko na po kung paano ma-stress dala ng online reading application. Hindi ako kagaya ng ibang mga content creator na nagpapanggap po na biktima, no? Para lang magkaroon ng engagement, magkaroon ng maraming subscriber. Yung po yung gawain nila, no, nakadikit lang dun sa mga may pangalan na palaging nagpupunta sa NBI, no? Tumaas na yung kanyang tingin sa sarili, no? Tumaas na yung kanyang tingin sa sarili, which is hindi niya tiningnan kung saan talaga siya nanggaling, mga ka-lifestyle, no? Yun yung hindi maganda kasing gawain, ano? Again, ida-down mo yung mga sobrang depressed na sa mga problema dahil sa online dating application. Pag napanood yung video na yon, especially dun sa mga lawyer ng mga bugok, no? Pag napanood nila yon, mas lalo silang matatakot, which is hindi naman
mangyayari, no? Hindi mangyayari, walang kulong mangyayari, no? Walang fines na mangyayari, no? Walang times 2, times 3 yung babayaran sa abogado dahil natalo sa kaso. Yun yung mga napapanood kong video na kagaguhan lang po. Wala pong katotohanan. Ako na po yung mismo nagpatunay na sa sobrang depressed ko dati, stress ko dati, hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko. Nanonood lang talaga ako ng mga videos, binabasa ko lang yung mga comments ng kapwa ko biktima, kaya medyo unti-unti nakamove on tayo, naka-recover tayo, and then in-apply po natin sa sarili, no? Wala po kayong dapat ikatakot, no? If hindi nyo na kayang bayaran yung mga holiday application nyo, it doesn't mean naman na tinatakbuhan natin yung responsibilidad natin. Gaya nga ng sabi ko dati, paulit-ulit kong sinasabi, nagkakataon lang po talaga na nagkakasabay yung problema, no? And then kailangan natin pumili, no? Again, pwede nating balikan naman yan anytime, no? Yung mga utang na yan, no? Kung maganda yung pakikitungo nila, treatment nila sa atin, and then napapakiusapan, pwede tayo mag-usap ng maayos, no? Hindi yung aabot sa point na mangungunat. I mean, unahan natin sila na, yun na nga, mag-deactivate kagad, mag-switch SIM card kagad, mag-deactivate ng Facebook. Hindi sa ganun, no? Mas maganda kung meron tayong proper closure or agreement, no? And then, again, wag po kayong magpa-partial kasi posible pong yung mga naniningil sa inyo matagal nang wala dun sa kumpanya nila, malamang baka mapunta. Gaya nga ng mga isang magandang halimbawa na lang yung mga failed collector ng home credit, ano, kasi posible kasi nagawan ko na po ng content to dati, no, na isa sa mga biktima ng modus ng ibang mga home credit failed collector na wala na palang, kumbaga hindi na pala nagtatrabaho sa home credit, then nagbayad ng down payment, I mean ng nagbayad ng utang, kumbaga nagpartial lang, and then hindi na credit until now yung kanyang ibinayad doon sa field collector. And then sad to say, mga 1 to 2 months iba na yung field collector nagpunta sa bahay nila. So totoo po yan, legit po yan, ano, na yung dinown niya, meaning hindi talaga na credit, no? Nag-resign na siguro yun or na modus po yung client ng home credit. So yun yung dapat nating, hindi kasi porket mali tayo, yun na po yung napiplex, no? So again, as a borrower, home credit man yan or online lending application, tao rin po tayo, meron din po tayong karapatan, no, na hindi dapat gaguhin, no? So again, sa mga napapanood nyo dyan mga videos na panay promote, no, ng mga online lending application, panay sabi na biktima sila, no? Hindi po yan. Makikita niyo yan sa video talaga nila kung nire-review ba nila yung online lending application or pino-promote, no? Para nakakagago po kasi. So yun lang mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo. Again, wala po tayong dapat ikatakot, ano, sa mga napapanood nating mga videos about sa mga biktima ng online lending application, especially dun sa mga kupal na mga lawyer sa TikTok na talaga namang pinapagalitan talaga ng todo yung mga biktima ng online lending application. Akala mo talaga kung sino, akala mo talaga sinasadya ng mga biktima ng online lending application na hindi bayaran yung mga utang nila na 1,000, 2,000, 3,000. Sino ba namang tao ang tatakbuhan yung ganito kasi mga utang na alam nila sa sarili nila na pwede nilang ikapahiya sa social media, no? Kasi alam naman natin, ano, nasa kanila yung mga IDs natin, lahat ng information natin na pwedeng ma-broadcast through social media, no? So make sense mga ka-lifestyle, ano? Yun lang, share ko lang sa inyo. Peace.